Kaya dapat lang na magkaroon talaga tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Devotional every weekly. Ika ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Ika ang Diyos ay kumakatok sa iyong puso at isip kung anong dapat niyong gagawin. Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome to Live Daily Devotional Day. At magandang umaga sa iyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Worldwide po tayong napapanood sa pamamagitan ng Facebook at YouTube channel po. Sa ngayon, ang magbabahagi ng salita ng Panginoon kung paano rin napakabuti ng Diyos sa kanyang buhay ang aking brother na from Brooks Point, Palawan. I encourage ka dito kung ano talaga yung kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay at kung paano rin kumikilos ang Diyos sa kanyang buhay. Panoorin natin. Hi mga kapatid, ako nga pala si Mark Gabo, ang inyong lingkod. Maraming salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng pagkakataon upang makapagpahayag ng kanyang salita. Ngayon, sa mga oras na ito, gusto kong bigyang topic ngayon yung about sa love. Real love, tunay na pagmamahal. Kaya na ba natin makakamit yung tunay na pagmamahal? Alam nyo, lahat ng tao, yan yung hinahangat. Pagmamahal. Pagmamahal sa magulang, pagmamahal mag-asawa, o pagmamahal ng kaibigan, di ba? Pagmamahal ng kung sino-sino man. Pagmamahal ng kapwa, di ba? Lalo na pag minamahal tayo ng isang tao, di ba, ang sarap sa pakiramdam. Lalong-lalo na kung yung mga mahal natin sa buhay yung nagmamahal sa atin. Saka, hindi naman talaga mabubuhay yung tao pag walang pagmamahal, di ba? Lahat tayo nabubuhay dahil minamahal at nagmamahal tayo. Minsan, may mga tao na nawawala na ng pag-asa na mabuhay dito sa mundo dahil akala nila wala na nagmamahal. Pero hindi yung totoo. Merong nagmamahal sa atin, merong kaisa-isang nagmamahal sa atin. Kahit di natin alam, minamahal tayo. Alam nyo, nagkaroon ng gawain ganito para ipahayag sa inyo na meron talagang totoong nagmamahal sa atin. Kaya na walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Sabi dito sa Roma 5 verse 8, ngunit pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Napakagandang mensahe ito na aking narinig sa aking buhay. Dahil meron palang kayang magsakripisyo para sa akin, para lang ako'y mabuhay, kahit ako'y makasalanan. Meron palang kayang ialay ang lahat, pati sarili niyang anak, para lang patawarin ako sa mga kasalanang nagawa ko. Alam niyo, lahat tayo nagkasala, lahat ng tao makasalanan. Pero dahil sa awa ng Diyos, dahil sa pagmamahal niya para sa atin, binigay niya yung kaisa-isa niyang anak para bigyan tayo ng kapatawaran. Alam nyo, hindi tayo karapat-dapat sa kapatawarang iyon. Kaya ngayon, dapat alam natin, kailangan din nating bigyan ng kapalit yung pagmamahal na ibinibigay ng Diyos para sa atin. Alam nyo, kapag nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, kapag nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, yun yung magiging way natin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pananampalataya natin sa Kanya, yun yung magiging daan para makapunta tayo sa Ama. Diba? Sabi nga sa John 14:6, diba? Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya siya naparito para iligtas tayo, para ipadama yung pagmamahal ng Diyos para sa atin. Kasi yung pagmamahal sa atin ng Diyos, walang katapusan, walang hanggan. Kung gaano kalawak yung mundo, hindi may tutumbas yung pag-ibig sa'yo ni Kristo. Minahal niya na tayo bago natin siya minahal. O pinili niya na tayo bago natin siya pinili. Alam mo, wala nang higit na pagmamahal sa pagmamahal niya ginawa ng Diyos para sa atin. Lahat yun ginawa niya dahil sa pagmamahal na ibinigay niya para sa atin. Lahat ng ginagawa niya ay pinapadama niya sa atin yung pagmamahal niya. Sa mga biyaya, sa pag-iingat, sa pagbibigay, lalong-lalo na sa pagbibigay ng kanyang kaisa-isang anak. Alam nyo, tayong mga tao, siguro, kung ikaw sarili mong anak, ibibigay mo para sa mga makasalanang tao, hindi mo kaya, di ba? Pero, ang Diyos natin, ibinigay niya yung anak niya para sa lahat ng tao. Dahil lahat ng tao ay makasalanan. Para lang magkaroon tayo ng kapatawaran. At para lang maging karapat-dapat tayo sa harapan ng Panginoon.
Kaya dapat lang na magkaroon talaga tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil wala nang ibang higit pa ron. Wala nang ibang higit pa sa pagmamahal na ipinakita niya sa atin. Kaya dapat lang natumbasan natin yung pagmamahal niya. Dapat lang na ipakita rin natin, ibalik natin sa Kanya yung pagmamahal. Kung paano niya tayo minahal. Dapat ganun rin natin siya mahalin. Kasi yung pagmamahal niya, araw-araw yung ipadama sa atin. So dapat ganun din tayo. Araw-araw din ipadama natin sa ating Panginoon. Sa ating Panginoong Isus na mahal natin siya. Nang maging karapat dapat tayo sa paningin ng Ama. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hanggang dito lang mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong lingkod, Mark Gabo. Don't forget to hit like and subscribe. Click ang notification bell for our latest video.